Atin lahat mga kababayan, good news po 'no, napakagandang balita nito. Yung inaabangan po natin na pagbabanta ni Donald Trump na wawakasan ang isang sibilisasyon 'no. Yung, libong taong sibilisasyon ng, Iran ay wawakasan na ni, Donald Trump, nasuspindi po. Yan po yung sinasabi natin na sana may maganap in the 11th hour. Kumbaga, malapit na po, oras na lang po ang deadline na isinagawa ni Donald Trump, yung kanyang self-imposed deadline na kung hindi po bubuksan ng Iran ng Hormuz ay talagang wawasakin nito ang sibilisasyon. Ah, magiging hindi pala Stone Age, no? Pupulbusin itong, Iran. Wawasakin pati po yung mga, civilian na mga, infrastructure. Kasi po alam nyo, sa giyera po, lalo na yan, very very precise na po yung mga kagamitan ng pandigma. War crime po kung ituturing na yung tatargetin ay mga civilian infrastructure tulad po ng tulay, tulad po ng mga, power plant, ayan. So, maraming salamat sa mga kasama ko po na nagdasal, para po mapigilan itong, matindi na 'to kasi kung nagkatuluyan po, banta po ng Iran, hindi rin po sila magpapatalo yung Iran, 'no? Talagang pupulbusin din nila yung mga, ah, kaalyado na US diyan po sa Middle East. Kaya warakan na po 'yan. Wawasakin din nila yung Saudi, wawasakin din nila yung, UAE, Qatar, Kuwait, at iba pang bansa diyan na kaalyado ng US. Kasama na yung Israel. Kaya mabuti naman po at nahimasmasan yung mga katulad ni Donald Trump at tsaka yung, gobyerno ng Iran na nagkasundo po sila na 2 linggong tigil putukan. Sana naman po igalang ito ng bawat panig 'no. At 'wag naman pong samantalahin yung ano lang po, re-recalibrate lang yung kanilang atake. Magpapahinga lang po para sa pag-atake kasi po tiyak na tiyak po na yan po ay magiging mas masama po sa second round ang, magaganap. Talagang todohan na po yan. Okay, pag-uusapan din po natin, eto po, nagsalita na po ang dating, Supreme Court Justice, si Adolf Ascuna. Ito po, ginagalang po natin 'to dahil sa napakahuhusay niya na mga pananalita. Minsan pabor sa'tin, minsan hindi pabor sa'tin. Pero siya po, ito pong si Adolf Ascuna, talagang, masasabi natin na naging statesman 'no. Unlike si Carpio na talagang naging ano siya, after na niya na nagretiro bilang, justice ng Supreme Court, ay talagang naging rabid na dilawan. Ito po si Adolf Ascuna, nanatili po na statesman. Ginagalang pareho ng iba't ibang panig. Ginagalang ng mga dilawan, ginagalang din po ng mga Maka-Duterte. So sabi po ni, Adolf Ascuna, retired justice ng Supreme Court, ang ginagawa daw po na hearing o gagawing hearing ng, House of Representatives Justice Committee ay bordering sa fishing expedition. So all this time tama po yung mga Maka-Duterte, all this time tama po yung sinasabi ng mga Maka-Duterte o mga Duterte groups o mismong si VP Sara sa kanyang petition na talagang ito ay fishing expedition lang. Okay, pag-uusapan din po natin ang pahapyaw kasi napakahaba po nung oral argument, yung mga, pinunto po 'no. Ang dami, eto po yung talagang
karumal-dumal na kaso. Ito po ang ayaw nilang tutukan eh. Dito po, daang bilyon o trilyon pa po ang pinag-uusapan natin dito sa on-program funds na to. At napakalaki pong problema, hindi lang po problema, napakalaki po ng ginawang perwisyo nitong unprogram funds. Kaya po kitang-kita po natin na kung sino po yung dapat na ma-impeach, hindi po nila ini-impeach. Pero yung Vice President na pinag-initan lang para mawala sa eksena, pinag-initan lang para mabura sa eksena, pinag-initan lang para hindi makatakbo sa 2028 election, siya po ang sinasalang natin sa impeachment. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito na po. Ito na po ang balita natin. Pansamantalang tinigil Trump. Pansamantalang tinigil ni Donald Trump yung kanya pong pagbabanta na pupulbusin itong bansang Iran para maging mabalik sa Stone Age, no? At ganun din po yung pagbabanta rin po ng Iran na gagantihan nila, no? Pag ginawa po ng Amerika, ng USA o ni Donald Trump yung kanyang banta, ay lahat ng gagawin sa Iran ay gagantihan niya yung mga kaalyado. Ayon nga sa dito po sa Iran, ito pong mga kaalyado na to, hindi po to pwedeng ituring na biktima lang, no? Kasi galing dito sa mga kaalyado na to na USA yung mga pambobomba na ginawa nila. Kaya justified po na atakihin din nila at bawian itong mga kaalyado ng United States of America. So ito po, sa awa po ng Diyos ay hindi po natuloy. Ito po yung mga dahilan, no? Okay, bakit po hindi natuloy? Ano po yung mga reasons kung bakit po pumayag yung dalawang panig na magkaroon po ng 2 linggo na ceasefire? Okay, ito po. 90 minutes before final ultimatum, yan po ay nagpahayag po si Donald Trump na hindi na nila itutuloy. Ito po yung mga reasons ni Donald Trump. Una, Pakistani mediation. Nagkaroon po ng mediation ito pong bansang Pakistan sa pamamagitan po ng kanilang Prime Minister na si Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir. Inaccept po ni Donald Trump yung pagkakaroon po ng temporary na tigil putukan. Yan. Okay, ikalawa po, ayon po sa kampo ni Donald Trump, reopening the Strait of Hormuz. The suspension is strictly conditional on Iran's agreement to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz, a vital global oil artery. Okay, sana naman po may epekto na po to kasi yung una po nilang pagmamalaki, hanggang ngayon po naghahanap po tayo. Totoo po ba na meron tayong barkong dumaan sa Hormuz? Sabi nga natin, simple lang naman pong patunayan yan. Kung yung pagbili po natin sa Russia, wala tayong duda dahil may picture po. Tumating dito sa Pilipinas yung barkong Sara Sky. Wala pong nagtanong. Ganyan naman po, di ba? Naalala ko noon yung maraming question sa health ni BBM. Bigla po natigil nung sila po ay nag-video ni Auntie Claire. Ba? Na kinikilig pa nga si Auntie Claire eh. Sa aso eh.
Basta naghalo-halo na po. Yun na lang natatandaan ko, yung pinag-uusapan nila yung sa aso. Pero kinikilig si Auntie Claire sa aso. Oh, 'di ba nawala na yung duda na sinasabi na may nangyari kay BBM? Lang naman po ang kinakailangan namin, eh, sa lahat po pruweba lang. Pero alam niyo po, yung trust issue ng government yun po problema. Ito po napakatatapang po ng PIS, 'no, banta kayo ng banta na, huli namin." Alam niyo po, hahangaan pa namin kayo kung ang nahuli niyo yung mga magnanakaw sa flood control. Yun po ang nakakabilib. Hulihin niyo, iparada niyo, eto yung mga congressman na magnanakaw, hinuli namin. Bakit hindi kayo magmatapang sa mga magnanakaw sa flood control? Nagmamatapang kayo sa mga hulihin namin yung mga vlogger na mga nagpe-fake news. Ako po hindi po ako nagpe-fake news. Pero naaawa po ako sa mga vlogger na huhulihin ninyo dahil marami diyan biktima rin ng fake news. Kasalanan niyo 'yan, eh. Hindi niyo maayos-ayos yung pagkalat ng fake news tapos manghuhuli kayo ng mga vlogger. Okey lang sana kung nakakahuli kayo ng magnanakaw. Wala pong problema diyan na manghuli kayo ng manghuli ng mga vlogger. Kung nakakahuli rin kayo ng magnanakaw, o teka nawala na po tayo. I-ano lang natin, ituloy lang po natin dito sa mga kay Donald Trump at sa Iran. Okey, eto po. Eto po yung kay Donald Trump muna, bakit niya hininto yung paglusob. Pasensya na ganyan talaga utak ni Badong, eh. Kung saan-saan napupunta, eh. Yun yung una 'no, pumayag sila dahil, nakiusap yung Pakistan. Okey pala 'tong mga Pakistan na 'to, eh. Pakis nga diyan, mga Pakistan diyan, pakis nga diyan. New peace proposal, eto po. Trump noted that US received a 10-point proposal from Iran, 'no. Meron palang proposal din yung Iran, 'no, that is seem workable basis for long-term negotiations. O, kita niyo na. Ayan po, sana po matulad tayo diyan. Mag-isip-isip tayo. Yan po, nagkamatayan na po yang Iran. Marami namatay na Iranian, marami din po namatay na mga sundalong USA, ah. Marami po silang mga nasaktan ng mga eroplano, bumagsak na mga eroplano, ang gastos po. Nagkaputukan talaga. Pero tignan niyo po, open po si Donald Trump, sa 10-point proposal ng Iran, workable for long-term negotiations. Ano po ibig sabihin? Nagkapatayan na yan, nagkaputukan na, nagkabagsakan na ng mga resources. Ilang bilyon dolyar po pinag-usapan natin, ilang bilyon dolyar na yung ginastos nila diyan. Eh dito sa atin halos ayaw natin makipag-usap sa China. Samantalang ang alam ko parang ang casualty lang isang daliri lang, eh, 'di ba? Wala pa pong 'Di pa po nagkaroon ng, buhay, wala pa pong buhay na kinitil yung, pambobomba nila ng water cannon. So, ang point ko lang po, kung etong mga 'to totohanang naggiyera, giyera po ang ay very willing na mag-usap, sana din tayo rin sa gobyerno natin, yung mga tao po ng gobyerno natin, dapat open din tayo kasi ang bomba sa atin water pa lang, tubig pa lang. Dapat bukas din po tayo sa mga negosasyon, sa mga usapang kapayapaan, 'di po ba? Dapat hindi natin sinasara 'yan. Oh, ang punto ko nga po, eh, kung sila nga nagkaroon na ng mga nasawi sa bawat panig, eh, very willing pang mag-usap, eh. Gano'n lang po talaga. Diplomasya po dapat ang nangingibabaw. Kaya tayo po, Mr. President, kung kayo po ay nakikinig, wala akong sinabi, PCO, eto mga PCO na 'to, alam niyo kasalanan niyo 'yan.
Kung bakit malaganap ang fake news, alam niyo kung bakit? Alam niyo kung katiwa-tiwala yung ginawa niyong tagapagsalita, halimbawa po, paano po yung katiwa-tiwala? Araw-araw na nagsasalita si Antikler, eh, 'di ba? O bakit laganap pa rin yung fake news kung araw-araw na nagsasalita si Antikler? Ibig sabihin yung mga tao kaya prone sila na maging biktima ng fake news. Ibig sabihin, pinagdududahan ng mga mamamayang Pilipino mismo yung mga sinasabi ni Antikler. Kasi lahat naman tinatanong kay Antikler. Eh kung matino po, kung very satisfied po yung mga, tatanungin mo lang, eh. Ano po masasabi niyo? Ay, kasalanan ng Duterte yan. Ay, Duterte talaga may panay Duterte ang anong gagawin ng mga tao kung hindi ka panipaniwala yung sinasabi ni pero yun yung ngayon nagaganap. Tinatanong, ayon po kay Amy Marcos, eto halimbawa, ayon ko po kay Amy Marcos, wala daw po nilabas na na report yung ICI. Nahudas daw, hindi raw na O sino ba talagang nanghuhudas? O tsaka dapat, kung siya ay anti-corruption, dapat hindi lang niya sinisilip yung corruption ngayon. Dapat pati yung corruption nung nagdaang presidente. Duterte na naman. Bukang bibig, Duterte. Pag hindi Duterte, pag hindi pwedeng ianggulo kay Duterte, ano sasabihin? Ay, inaaral pa lang po. Yan yung mga sagot yan. Tinatanong kayo, ano pong masasabi ng palasyo? Ito po yung mga walang kinalaman. Kasalukuyan po yung pinag-aaralan. Binabantayan po natin. Pinag-aaralan na po yan. Nakatutok po tayo dyan. Panay ganun lang, eh. Kaya naghahanap po ng mga kasagutan yung mamamayang Pilipino. Saan sila maghanap kung pag tinignan nila yung spokesperson? Pucha, anti-Duterte na naman yung mga pinagsabi. Oh, ibig sabihin, maglagay kayo ng spokesperson na pag nagsalita siya, tatahimik na lahat. Ganun pala. Madali lang naman pong maniwala yung mga tao, eh. Halimbawa, sinabi nyo, bumili na tayo sa Russia ng langis. Meron ba nag-question na bumili tayo sa Russia ng langis? Wala. Bakit? Ayan, ang laki, oh. Sara Sky. Yan yung oil tanker ng Russia. Nag-deliver ng oil. May picture. Pero kung sasabihin nyo, tayo po pinapayagan ng Iran na maglabas-pasok dyan sa Hormuz. Talaga? Nababalitaan namin, piso ay $1 kada, magtotol ang Iran, $1 kada barilis. So bawat isang barko, ang toll nila, $20 million. Kasi 20 milyong barilis ang bawat isang barko. So ibig sabihin, napakapalad ng Pilipinas. Libre tayo. Ang tanong, asan yung picture na may barko tayo? Yan yung sinasabi namin. Kaya po, yung mga tao, tapos eto pa, may kasalanan rin yung mga mainstream media. Ano ba naman yung ang lalaki nila, 'di ba? Ang lalaki ng ABS-CBN, ang lalaki ng GMA, TV5, etc. Pati yung print media, Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, etc. Dapat, kung may tiwala sa inyo yung mamamayan, wala na pong fake news. Ang problema, kayo po mas malala pa sa fake news, eh. Bakit mas malala ba dong? Ibig sabihin, fake news sila. Hindi. Hindi sila nagpe-fake news. Nagtatago sila ng balita. Kailan nila binalita? Yung mga pabor sa Duterte. 'Di ba? Pag pabor sa Duterte ang mga balita, tinatago nila. Pero pag laban sa Duterte, bugbog. Pag laban sa Duterte ang balita,
hindi pabor sa Duterte, talagang kita nyo, lagi nilang headline. Tuwing magsasalita si Trillanes tsaka si Llamas, ibabalita nila. Ano ba silbi ni Trillanes? Siya ba ay government official? Hindi. Siya ba ay senador? Hindi. Siya ba ay congressman? Hindi. Bakit lagi siyang laman ng balita? Kasi anti-Duterte yung sinasabi ni Trillanes na tayo magkunwarian. Okay. Kaya wag po kayong masyadong akala nyo nagiging bida kayo. Oh, matapang kami. Huli namin yung mga vlogger. Putang hanggang vlogger lang kayo. Yung magnanakaw ang hulihin nyo. Matutuwa pa kami. Kahit na mahulihin nyo yung mga yan, ano lang po ang ano niyan, katumbas ng ano, kala nyo ang laki-laking krimen. Di naman po malaking krimen yung inuuna nyo. Yung mga krimen na nagnakaw sa bayan, yun ang unahin nyo. O, tuloy na natin si Donald Trump. Putya, hindi tayo matuloy-tuloy. Ang daldal mo ba dong? Nasabi mo na kagabi yan, sinabi mo na naman ulit. Pasensya na po kayo. Eto po. O, sabi pa po rito, may new peace proposal, di ba? Strategic objectives. He claimed that many military objectives had already been met and exceeded, reducing the immediate need for threatened infrastructure strikes. O, di ba? Nagbago ng tono si Donald Trump, no? Si Donald Trump, parang ano rin to, tokis din. Sinasabi ni Donald Trump, matagumpay na tayo laban sa Iran. Gusto niya na magdeklara na matagumpay. Bakit ka nagbabago ng ano? Ito naman po, ang sinabi ng Iran. Totoo ba na yung Iran ay sumuporta? Kasi yung una, sinasabi ng Iran, hindi kami payag dyan sa mga ceasefire na yan. Ito po ang sinabi ng Iran. The Iranian Council issued a statement on Wednesday, April 8, ngayon po, announcing it had accepted the plan with the approval of its new supreme leader, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Okay, ito po. Ayon po sa kanilang foreign minister, si Abbas Araghchi, Iran has agreed to, umayag po ang Iran sa 2-week military halt. Maraming salamat Iran, maraming salamat USA. Pero sila po ay tuloy sa defensive operation. Habang ang mga Israeli daw at saka mga US ay umaatake, aatake pa rin sila. Okay, pumayag din po sila. Ito po nakakagulat. Dati hindi sila pumapayag dito. Pumayag po sila opening the Strait of Hormuz. Iran's armed forces will facilitate the safe passage for ships through the vital waterway for the duration of the truce. Yan. Okay. Negotiations Islamabad. Formal talks with the US are scheduled to begin this Friday, April 10 in Pakistan to seek a long-term resolution. Ayan po. So magpo-formal talks na po. Magpo-formal talks na po yung US at saka Iran. Galing po sa gera yan. Meron po silang usapang kapayapaan. Sana tayo din, ganun din. Wala pa namang gera sa pagitan ng China at Pilipinas. Puta, ayaw na natin makipag-usap. Gustong-gusto po. Alam niyo po, ako naniniwala ko gusto ng China na makipag-usap sa atin. Bakit? Tinik tayo sa lalamunan ng China. Hindi dahil takot ang China sa atin o may mapipinsala natin ng China. Hindi po. Kasi po, sa totoo lang, pag pinatulan tayo ng China, lalabas silang bully. Diba? Ang kukulit natin eh. Alam mo yun, yung pag naglalaro ka ng basketball tapos may batang makulit na hindi mo pinapatulan dahil, diba? Nakakaawa. Tayo yung kasabihan eh. Kung China po, tayo yung kasabihan, yung mga Pilipino. Nakakaawang katayin
Nakakabwisit naman buhay. 'Di ba? 'Di ba? Ang pangit po sa ano ng China 'yon, ang pangit po kung magkakaroon po ng digmaan sa pagitan po ng China at Pilipinas. 'Di ba ang pangit po niyan para sa China? Sasabihin, "Puta wala na ngang kalaban-laban, wala namang kalaban-laban yung Pilipinas, pinatulan niyo. Masyado kayong bully." Yan po talaga lalabas, 'di ba? Okey, yan lang po yung topic natin diyan sa madaling salita po mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa mga malalamig ang ulo ng mga Amerikano at mga Iranian na kayo po ay pumayag na magkaroon kahit 2 linggo lang na sana po yung 2 linggo na yan ay mauwi na po sa pangmatagalan. Kasi nasaktan po pareho eh. Nasaktan po yung parehong panig in terms of kwarta. At nakita po ng US na tinabla po sila for the first time. Alam mo niyo po, nung araw, pag sinabi ng US, lusubin natin ang Iraq. Putya, sama yung mga ano na yan, yung mga allied countries na yan. Sama lang ng sama yan. Nilusob nila yung Iraq. Nilu walang ganong ginagastos yung US eh. Dahil yang pong mga unang Iraq invasion, yung panahon po ng kalaban nila Iraq, eh marami po diyan ay gastos po ng mga European countries. Parang may napanood ako 90% ng gastos ay galing sa Europe sa mga kalyado. Ito po, sinolo po ng US yung gastos diyan. Akala nyo ba? Marami po yung mga ginagamit ng Israel na pantira. Bigay din po yan ng US. Kaya ito po, taghirap po yung US dito. 2 billion a day ang budget nila sa Iran. Ito sa Iran War. Kaya tapos ang malupit niyan, ang pagkakaiba po, very popular po yung mga yung mga mag, mag-amang Bush. Sila yung lumusob eh. Naging very popular sila sa mga Amerikano nung nilusob nila yung Iraq. Samantalang po ito si Donald Trump. Napakalaki po ng ah, mga rallies. Ako po wala akong pakialam diyan sa politika nila. Pine-present ko lang po as much as possible na parehas. Wala po akong kinakampihan diyan. Okay, punta na po tayo rito sa atin, no? Dalawa lang po yung topic natin dito sa atin. Ito pong yung sinabi po ni Ascuña. Kasi masyadong ano na tong mga committee na to eh, yung House Committee. Marami na po nagsasabi na ito po mali yung ginagawa nila, pati po yung mga dilawan na broadcaster. Huh? Nila paliwanag kung bakit sinasabi nila na sufficient. Alam niyo po ang meaning ng sufficient, sapat na. Wala ka na pong idadagdag pa. Pero ito po, Supreme Court Justice to. Kaya mas maganda po yung pananaw nito. Basahin po natin. Ayon kay Ascuña na isa ring framer ng 1987 Constitution, hindi lang po siya Supreme Court Justice. Siya rin po ang isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution. Kaya po, kung meron pong may karapatan na magsabi na yan ba ay naaayon sa saligang batas, eto pong tao na to. Kasi sumulat po siya eh. Kasama pa siya sa mga sumulat ng konstitusyon. Ako, alam ko, nung nag-aaral ako, sinulatan ko lang yung konstitusyon.
Sinulatan. Badong, parang awa mo na, wag mo na ulitin yung joke. Sinu Sinulatan ko lang yung konstitusyon. Eto po talaga nagsulat ng konstitusyon, ng Saligang Batas, 1987. Bago po 'yan, mag-likes-likes po kayo, ha? Likes-likes lang po, para naman masayahan tayo, hindi na nag-improve yung viewership natin. Teka, patalastas muna, inom muna tubig, nakalimutan ko maglagay ng tubig, eh. Okey. Na tayo? Kay Adolf Ascuña. Ayon kay Ascuña, na isa ring framer ng 1987 Constitution, ang kasalukuyang hakbang ng Kamara ay tila bordering on a fishing expedition. Naghahanap na ng ebidensya lampas sa dapat nitong saklaw. Ito po ang sinabi talaga ni Ascuña. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. Kita nyo, natututo tayo pag mga magagaling sa batas. Yun pala yun, kaya pala. Kaya pala sila mali, no? Essentially, yung ginagawa nila, ini-improve nila yung evidence. Kasi ito yung kinakatwiran nito nila Redon tsaka nitong mga Justice Committee. Justified daw po, ayon sa kanila, magpasabpina ng mga ebidensya. Di ba? Naaayon daw yan sa saligang batas. Trabaho daw nila yan. Eto po, gumawa ng saligang batas, nagsasabi na hindi nyo trabaho yan. Kanino kayo maniniwala? Sa nag-i-interpret ng sarili nila sa saligang batas o yung gumawa mismo ng saligang batas? Putang, marunong pa kayo. Kung pilosopo yan si Ascuña, sabihin pa niya, marunong pa kayo sa amin. Ano sinasabi niyong ayon sa saligang batas yung ginagawa niyo? Kami na nga gumawa ng saligang batas, eh. Oh. Tignan po ninyo, ha. Ang sabi po ni Ascuña, ang liwanag, eh. Ulitin ko lang para essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. Kung may ebidensya na po na sinubmit yung complainants, hindi mo pala pwede yang i-improve. Pag sinabi po ng complainant na si BP Sara, excuse, pag yung complainant nagsabi, si BP Sara ay mayroong unexplained wealth. Ano yung ebidensya niya? Hindi nyo po trabaho na kayo maghanap ng ebidensya dun sa complainant. Hindi nyo pala pwedeng i-improve yung evidence. Kaya nautakan sila dito ni De Lima, eh. Hindi ko alam kung nautakan o kasabwat sila ni De Lima. Saan ka nakakita na yung pangunahing nagsasabi, wala pa po tayo dyan. Sabi ni De Lima, hindi pa po natin dapat suriin yung mga ebidensya. Kailan pala dapat suriin? Ngayon nakita nyo, dahil hindi nyo sinuri yung ebidensya, yun pala kulang. Kaya
Nanghingi sila, nagpapasabpina pala. Yan pala yung kahulugan nun. Kung bakit bawal mong isabpina, nalilito kasi ako rin mismo nalilito. Ano yung dapat mo lang isabpina? Kita niyo po, pag i-improve mo yung ebidensya, hindi po to black and white na. Kasi yung meaning kasi, yung pagkakaunawa ko po, bago ko to nabasa si Ascuña, ang pagkakaunawa ko po, walang ebidensya talaga tong mga to, naghanap lang. Ito po, may salita pong bawal mong i-improve yung ebidensya mong hawak. So magpapasya ka kung karapat dapat bang ma-impeach si BP Sara batay sa ebidensya. Ito yung bumabagabag sa aking utak sa sinasabi ng mga abogado, kasi nagandahan ako sa abogado ni BP Sara eh. May sinasabi siya na evidence at hand. Ito ang meaning nun. Hindi, bakit may pagtatalo ka ako? Bakit sinasabi nung magandang abogada ni BP Sara na evidence at hand lang ang pag-uusapan? Sinasabi naman ng mga nila Ridon at nila mga Justice Committee na pwede silang magpasabpina ng mga ebidensya. Ito po, yung paliwanag na to ni Ascuña nagbigay linaw sa akin. Bawal mong i-improve yung hawak mong ebidensya. Pag in-improve mo yan, pag naghagilap ka ng ebidensya, fishing expedition. Ang galing. Ganito talaga yung mga nagiging Supreme Court Justice. Tapos sasabihin mo Redon, minimislead ni BP Sara yung Supreme Court Justice. Minimislead ni BP Sara. Ako po, kahit ako maka-Duterte, pero sinasabi ko na sa inyo, mas magaling sa batas ang mga Supreme Court Justice kaysa kay BP Sara. Kasi na-practice nila. Mga naging justice sila. Si BP Sara, na-practice niya yung paano mamuno bilang naintindihan nyo? Iba-iba rin po yan. Maaring magagaling kayo pare-pareho, pero kinakailangan mo ring ma-practice. Yun yung sinasabi natin. Yung mga naniniwala na matatalo na si Marcoleta ay roper na abogado kumpara kay Carpio. Eh ang tanong, kailan pa ba nag-practice yan si Carpio na makipagdebate? Debate po usapan eh. Si Marcoleta po siya, nakikita nyo, debate sa Senado. Pag isa lang siya, pinagtulungan nga siya sa House of Representatives. Oh. Tinuro-duro pa nga siya ni Paduano, kinain pa nga yung hopya niya eh. Sanay si Marcoleta sa debate. Si Carpio, maaring magaling si Carpio sa batas, pero kulang na sa practice. Kaya nga yung mga professional nagpa-practice araw-araw eh. Kinakailangan mo i-practice kung anong meron kang kakayahan. Yun po yun. Hindi po pwede na, halimbawa po, yung mga kaklase ko halimbawa, marami kong kaklase mas matalino sa akin. Ibig bang sabihin mas magaling sila mag-vlog? Hindi. Mas magaling ako mag-vlog kasi hindi naman sila vlogger eh. Nakuha nyo? Hindi nila na-practice yung paano magsalita, yung mga may bigla ang mga aasar sa'yo, may bigla ang magtatanong sa'yo, hindi nila na-practice. Pero mas matalino ba sila sa akin? Pwede. Ang talino naman, ano yan eh. Pinanganak ka. Yung ano na yan, di ba? Parang itak yan eh. O eto, itak. Mas maano to kung hinahasa mo. Eh kung mapurol na yung itak, tatalunin ng kutsilyo yan. Ganun lang po yun. Maaring kumpara, itak si Carpio, kutsilyo lang si Marcoleta, pero hindi siya mananalo ng debate dahil kulang siya sa practice. Nakuha nyo? Practice makes perfect.
Ah, bakit ko ba ano, nasaan na ba tayo? Eto po. So, essentially sabi ni Ascuña, bordering, 'yan fishing expedition. Okay. Pinaliwanag ni Ascuña na ang tungkulin ng kamara sa impeachment ay limitado sa pagtukoy kung may sapat na basehan ng reklamo at hindi ang aktibong pangangalap o pagdadagdag ng ebidensya. Hindi nyo pala tungkulin yan. Kaya tama si BP Sara, overreach yung ginagawa nyo. Ha? Oh. Bakit tama si BP Sara? Overreach kayo. Masyado kayong mayaman. Oh, Padong, nagpatawa ka na naman na wala nakaintindi. Overreach kayo. Masyado kayong mayaman. Ay, thank you very much kay Christopher Kandan. Ano? Dari. Thank you very much kay Christopher Kandari. Yan na, pasensya na po kayo. Naglikot po yung kamay ko. Nasagi ko. Nasagi natin eh. Kayo, ha? Nasagi natin. Malikot masyado yung kamay ni Balo. Pasensya na kayo. Nasagi po natin. Okay. Ito po. Babalik ko lang po yung mukha ko, ha? Yan, balik pato na tayo. Yan, kaya maraming salamat po. Because the evidence, ay ito pa. Because the evidence that is being sought does not come from the complainants, it is coming from the committee. That should not be the case. Ayun po. So, hindi po galing sa complainant yung mga ebidensya. Hindi po nararapat daw yan, sabi. They can just examine it, Duterte Salen, in an executive session. But they should not be the ones to expound on the discrepancies. That will be preempting the role of the Senate. Ayun pala, pati pala yung pagsusuri sa salin, bawal po nilang gawin. Dahil trabaho na po yan ng Senado. Yan po yung sinasabi ni BP Sara na overreach sila. Sinusobrahan nila yung trabaho nila. Overreach sila dahil masyado silang maraming maleta, kaya sila overreach, sobrang yaman. Maraming salamat po, Justice Ascuña. Yan po ang mga kinakailangan talaga namin. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag na dito po. Yan po kasi mga ano namin yan, mga kakulangan po namin yan. Bilang hindi naman kami mga abogado. Thank you very much po. Kaya lang, syempre, ang maganda lang dito sa atin, dahil pare-pareho po tayong hindi abogado, nauunawaan ko po, ito po, nagpapaliwanag po ako, hindi po from the point of view ng isang attorney, kung hindi from the point of view lang po ng wala pong background sa law. Kaya po kinakailangan pa rin kami kasi marami po nagko-question, Padong, hindi na kayo kinakailangan mga vlogger. Ang dami ng abogadong vlogger. Alam niyo po, meron po silang hindi kayang ipaliwanag na kami lang po nakakapagpaliwanag. Dahil masyado na pong expose sila eh. Masyado na silang expose sa batas. Hindi na nila matanggal sa system nila na kada magsasalita sila. Ayon sa Benjamin versus the Republic of the Philippines. Lagi po sila may ganun. Tayo po, ang gusto nating maunawaan, ano ba yung silbi niyan sa mga pangkaraniwan tao? Yan po yun. From the point of view ninyo, nating mga hindi abogado. Kaya wag nyo na po kaming ismulin. Tama pong mas magaling sila sa batas sa amin. Pero mas magaling po kami sa mga common sense. Kasi ang dami pong mga abogado, magtotohanan po tayo. Hindi naman nila kayang pasimplehin yung alam nila. Samantalang kami, kaya naming unawain yung sinasabi nila
kaya pa naming pasimplehin. Ako po hindi po ako naniniwala kasi dalawa po yung thoughts diyan, eh. Habang hindi ka naintindihan, mas lalo kang magaling kasi, "Ay, ang galing niya hindi namin naintindihan, 'no." Kasi ang galing niya, eh. Ako po naniniwala kung naiintindihan ng mga tao yung